Ang sabi nila, kung magpunta kayo dito sa bahay ng gabi, may nagpaparamdam daw, ti. Mga boses, mga kalabog. Bakit ka nga magpunta doon ng gabi kung may kakalabugan? Natural, sa umaga ka magpunta. Syunga ka ba? O, tara puntahan natin yung interview na yung matanda. Sulod mo. Hindi mo sa malay. Maayo kay buhi pa ka. 181 years. Salamat kay sa inyong banan. Sulod sa malay diri ang dapagan. Ikay dugay na kining balaya. Diri mong kaunan diri, mo mikanon. Diri sa among balay, na diri ang ang magkapi mi diri, na may kapihan diri. Kani, na may mga takuri duha ka buo. So mo ni among lutuanan sa una katong 1842 pa. Sorry mo. Moni. Diri ang lamisa diri, magkapi-kapi. Diri ang kwarto sa among maid. Duha among maid sa unang sa gamay among balay. Diri, welcome, may bintanang gamay. Tapos dito ang among master's bedroom sa Pikas. Diri ang master's, ay kanya diri ang among antigo nga aparador. Naikiluhan diri. Naikiluhan diri. Diri ang among master's bedroom. Ang among sa amin is mga 100 years old siguro. Namong kabo. Kani amo ang bed. Diri pwede ka magsampay diri sa imo dress. O dali na gawas na. Layas na. Oh. Bye, Maring. Pagkatapos namin na itour yung loob ng bahay, nagpunta naman kami doon sa likuran, binisita namin yung libingan ng kanilang baby. May namatay na baby sila, mga 1 day old lang. So since malayo naman sila sa town and way back then, ano lang naman ang transportation ng karwahe tsaka kabayo, kaya doon na lang nila nilibing, no? So itong bahay na ito na palibutan, ito na maraming puno, tita, at tsaka maraming koala. So kami mga mapuputot at tsaka maliliit na mga babae, para makita namin masyado yung koala, nag-akyat kami doon sa tapuno para makita din namin ang malapitan. Kaya may baby nga siya, very cute. Tsaka buinas na talaga ng pagpunta namin, kainan time naman nila yan lang tanghali. So nagsilabasan na sila, no, inikot-ikot namin. Itong isa daw, nag-disco daw ito nung isang gabi. Kaya tulog siya talaga ng tulog. Wala siyang pakialam. Bahala na magutom na siya dyan. So ang lapit niya sa ilalim, tita, kaya nakatouch kami ng kunti sa likod lang. Huwag kayong magidisturbo-disturbo dyan. Baka tuklawin kayo. So ito mga koala, tita, pag nasa wild, mag-ingat kayo talaga. Kasi mukhang maganda lang sila, tsaka maganda ang kanilang mga balahibo. May mga baby sila, pero they are very dangerous. Kasi yung kanilang kuko ba, yung claws nila is super matalim. Lalo na kung suplada ka, tsaka maritis suplada ka, may nang chismosa ka. Galit yan sila sa mga chismosa. So kung maamoy nila na chismosa ka, kakalmutin ka nila, kaya magpalayo ka. Ako, buti nagpalayo-layo ako alam ko na chismosa din ako. Bakit napapaos mo na ako, oy? So yan, tita, nag-akyat kami dito para makita din namin ng malapitan. Pero nag-aingat lang kami, hindi lang namin sila ginagalaw. Kaya kakain nga sila, kasi kainan time nila ito, yan. Kasi most of the time sa gabi, nagkakain niya, tulog yan sila ba? Yan, tulog na sila ng tulog. Kasi ngayon pagkain nila puro dahon, wala silang nutrients. So, para ma-preserve daw yung kanilang mga energy, matulog lang yan sila na matulog. Tapos pag gumising, nakain na sila ng kain. So, yung kinakain nila mga eucalyptus na, tita, no? Kaya maraming puno ng eucalyptus dito. So, unfair talaga ang buhay. Kasi si Uncle, tinatayuan niya lang, makita niya talaga kami mga putot nito. Akit-akit kami sa puno para makita namin na magandang view, oy. Advantage talaga ng mga matatangkad yung hindi mo na kailangan umakyat kung saan-saan ba. Tatayo ka lang dyan, makita mo na. O tingnan mo itong isa, super cute, So tingin-tingin lang, ganyan lang, para safety tayo ba? Kasi parang kahit na maganda yan sila tingnan niya, dangerous yan sila kasi nasa wild nga. So yung puno nandito, ilang hektarya ng mga eucalyptus tree yan dyan. And every puno, minsan 2-3 yung koala, Ang gaganda nila, minsan di mo sila mapansin na may koala para sa puno, kaya nagatago sila sa mga dahon. Tsaka parang nag-camouflage sila ba, parang di mo sila makita ba?
pag magsilabasa na sila. Kaya nag-aingay naman sila. So makita nyo ito yung mga pupo nila na para mga manino. Actually, itong video natin, matagal na ito. Kung nag-camping bala kami ng September. Pero parang hindi ko na ipakita yung bahay. Kaya binalik ko naman siya para makita nyo naman. So ang dami-dami ng mga koala dito. Tita, nag-enjoy talaga kami nung camping namin. Uy. So ngayon na palapit na yung summer, parang sabi nung asawa ko mag-close yata. Yan siya ang Mikra Station kasi nga maraming puno. So pag summer na, di dry na masyado, tsaka mahangin. Mag-iwas na yan sila sa mga sunog. So yung mga campers bawal na magpasok doon in case na may sunog, baka matrap kayo doon sa gitna kasi nga doon yan sa malayo. Sa kagubatan ba, ganyan. So, para safety ang mga campers. Para safety na din para sa mga koala at saka mga kangaroo, mga MU dyan. Baka yung mga campers magsunog-sunog sila. Tsaka mag-start ng fire. Ba, kawawa naman yung mga koala na cute, oy. So, itong isa nagbaba talaga. Ito malapit to sa aming camping site, no? So, naghanap siya ng pagkain. Kaya pinakain namin dyan, nagkuha kami ng mga dahon. So, dapat dito, tita, pag maraming koala, marami din ang puno ng gum tree. Kasi kain mo yan sila ng kain ng dahon. Kasi yan naman ang pagkain nila. Tapos pagkatapos nila ng kain, matulog na naman yun sila. Pagka gising nila ng hapon na naman, magkain na naman sila. So dapat maraming puno ng gum tree. Kaya dito sa Australia, gina-preserve talaga yan. Walang bawal magputol-putol dyan. Kasi para yan sa mga koala. Dami-dami ditong koala, tita. Yan lang pagkain nila. Kaya protected yan sila dito. Para nga hindi sila maubos ba? Tapos ang ganda-ganda nila tingnan, pero makita mo yung clothes nila. Uy, Diyos ko, sigurado, magisi talaga yung panit mo pag sinaklam ka nila. Kaya mag-ingat talaga, uy, lalo na pag chismosa ang mukha mo. Palayo-layo ng konti para layo tayo sa disgrasya. Kasi kahit na maganda yan sila tingnan, mag-ingat talaga, lalo na may mga bata. Hawakan na ni Daddy si Astrid.